Magsimula. Let us all stand. Thank you, Lord. Hallelujah bilang paggalang sa ating Panginoon. We give you praise, God. We give you praise. Hallelujah. Salamat, Ama, sa pangalan sa Banal na Espiritu na kanina pa namin nararamdaman. O Lord, sabi mo nga, Lord, 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of us, O God. Thank you, Lord. Salamat sa presensya mo, Banal na Espiritu. At sabi, salamat po sa pananampalataya na binigay mo sa amin, Panginoon. At sa pagtanggap namin ng pananampalatayang ito, Lord, nakakatawag kami sa iyo ng Ama at kami ngayon iyong mga anak. At Lord, salamat sa gagawin mo sa umagang ito, sa hapong ito, Panginoon. Holy Spirit, hallelujah. Teach us, O Lord. Lord, speak to us, O God. Hallelujah. Sa hapong ito, hayaan mo mag-glorify ka sa lahat ng pag-aaralan namin. Hayaan mo sa iyo lamang kami magdumipende, Panginoon. Salamat sa Banal na Espiritu na laging naandito, Panginoon, upang mag-cultivate ng aming puso. Kung paano kami maglalaan ng oras para sa iyo. Kung paano kami makikinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat sa iyo, aming Ama, na binibigyan mo kami ng oras palagi. Yung pagmamahal mo sa amin, hindi malirip. Pinupuspos mo kami, umaapaw sa iyo ang lahat ng bagay. Kaya Panginoon, hayaan mo, padanas mo sa aming mga anak, Panginoon, ang kapuspusan na iyon. Lumalapit kami sa iyo, nagpapasalamat kami sa iyo, at hayaan mo, maitaas ka sa umaga, sa hapong ito. Lord, langisan mo ang aking labi, Panginoon. Nagpapakumbaba po ako. Gawin mo lang akong vessel, O God. Empty vessel, Lord. At lamanan mo ako ng bago. Yung anong bibigay mong pahayag, Panginoon, sa hapong ito. Salamat po, Lord. Muli, binabalik ko sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat. Nagpupuri yung aming mga puso't nagagalak. Dahil buhay ang aming Diyos na tumawag sa amin, Panginoon. Dakila ang aming Diyos, Panginoon. Oo, purihin ang ngalan mo. Hallelujah! Sambahin ka sa hapon na ito, sa bawat taong andito, Panginoon. Salamat po. Binabalik namin sa iyo pinakamataas na papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po, makaupo na po tayo. Sige. Ang topic po natin sa hapong ito ay pure heart. Amen. Baba. Ayan. Ang ating pong text ay Psalm 73:1. Sabi po dito, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. Sabi po sa Tagalog, kay buti ng Diyos sa taong matuwid. Kasi po yung Israel, yun po yung mga tao, yung mga Israelita doon. Sa nakita natin sa Bible, yun yung paborito, yun ang mahal ng Lord na kanyang mga tao. Tulad din po natin, sabi doon, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Hallelujah. Ayun po. Ang kahalagahan po ng pag-aaralan natin ay una, upang maunawaan kung paano mapapanatiling malinis ang ating puso sa harapan ng ating Diyos. Amen? At pangalawa po, upang matutunan ang pamamaraan upang maiwasan marumihan ang puso at ano ang pakinabang sa paggawa nito. Malaman po natin kung bakit po. Ang author po ng Psalm 73 ay si Asaph. A Psalm of Asaph. Sabi dito, siya po yung director. He was the director. David Music Man. Siya po ay choir director. Part-time prophet. One of the leaders of David choir. Yan. Yun po si Asaph. Siya po kasi ang sumulat nito. Nasulat niya po to, sabi dito, na Asaph begins by commenting about the envy he felt towards the prosperity of those who do not serve God. Sinulat po to ni Asaph para sa nagkaroon siya ng inggit sa mga tao na bakit sila nananagana yung mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon. Di ba po? Makikita natin bakit niya to sinulat.
dyan. Nakakita po ba natin nung panahon ngayon at panahon noon, may kaibahan. Nung panahon noon, na pag nakita natin na ang mga tao ay nagkasala at may ginagawa silang mga pagkakasala at mga mali, sila po ay pinapakulong agad. Di ba sa gobyerno natin noon, yung panahon noon, ibalik natin. May magandang bagay, bayanihan, magaganda yung mga ginagawa noon. Nakita natin na yung mali noon, talagang pag mali, ikinukulong. Pag may nagawa silang masama, may parusa. Iba sa panahon ngayon. Anong nakita natin pagkakaiba? Diba? Yung panahon ngayon na kung saan tanggap sa lipunan ngayon, yung mga homosexuality, na natural na, parang natural lang. Na yung mga tinatanggap nila, yung mga accepted sa publiko, yung mga, for example, yung mga ginagawa ngayon, parang okay lang. Hindi katulad noon na napakahigpit. Na ngayon, makikita natin na ibang-iba ngayon. Accept na ng lipunan. Parang natural na lamang. Gawin na lamang yung sarili nilang gusto. Accept lang. Pag kung sino gumagawa ng mabuti at tama, parang yun ang kanilang tinitingnan na mali. Hindi ba natin napo na ngayon? Na kung sino yung nagpapakatuwid, sino yung nag-church, ang tinitingnan lamang nila ay yung kabanalan, pero yung hindi yung mga karakter. Madaling mag-judge. Pero yung nung time na yon, nung panahon noon, hindi na natin pwedeng ibalik at hindi na natin ito pwedeng hindi applicable sa time natin ngayon. Para hindi ito applicable ngayon, yung mga ginagawa noon sa ngayon. Kasi iba na nga. Iba ang pamamaraan, ang pagtanggap ng government. Diba? Kahit ano, di ba natin nakita ang mundo napakadumi. Sa Amerika, yung pangungurakot ng pera. Sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas. Alam niya, sabi nga daw nung naging si Obama, ang daming utang ngayon ng dami ng Amerika. So makikita natin yung kaibahan noon. Noong time na si Marcos, may martial law, ang higpit. Within 6 o'clock, umuwi na yung mga tao sa loob ng bahay. Nakakatakot, di ba mga bata pa tayo noon? Pero ngayon, sa lansangan, okay lang. Party. Nakita natin kung gaano kasi pasasa sila. Yun ang kaibahan ngayon, makikita natin. So, meron po ba tayong nakita na does God change His word? Nagbago po ba yung word ng Lord? Sa passage na ito, sabi niya, kaibuti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Pag-aaralan po natin ngayon. Na, doon po sabi doon sa sabi ng Lord, without holiness, no one will see the Lord. Ikino-compare ko lamang po yung panahon noon at panahon ngayon. Yung panahon na noon, hindi applicable ngayon dahil ibang-iba noon kesa sa ngayon. Nakita natin? So, ito po na sabi doon na without holiness, no one will see God. Amen? Ayan. Ano po ba ang ibig sabihin ng pure heart? Ang topic natin, the pure heart. Ang pure po, pag sinabi, unmixed with any other matter. Ibig sabihin, walang halo. Pag itong tubig na to, wala tong halong kahit ano. Natural, mineral, dapat 100%. Yung gold, pure gold, wala yung halo. Kasi yun yung puro. Wala itong kahit konting dust or stain o kahit anong, for example, itong puting damit ko. Pag ito nalagyan ng itim, hindi na ito purong puti. Kasi may dumi na. Amen. So, hindi spotless, walang stain. Any other stain, wala yun. So, pag sinabing pure heart, one that is clean in the eyes of God. Malinis ito sa paningin ng ating Diyos. At, sabi dito, ito'y totoo. Ang ibig sabihin nito ay itong salitang word pure ay totoo. Sa paningin ng ating Diyos, ito
Ito ang kanya, sa paningin niya, ang gusto niya is malinis, pure heart. Na ano po natin ang pure? So, ayan. What does the Lord Jesus mean when He talks about the heart? Anong gusto ng Panginoon? Anong ibig sabihin niya pag nag-uusap tayo tungkol sa puso? Puso. Ang ating Diyos sabi doon, hindi siya nakatingin sa Psalm, sabi niya sa Samuel, hindi siya nakatingin sa physical appearance, bagkus sa puso lang siya nakatingin. Amen? Hindi nititingnan ng Lord kung gaano tayo kaganda, kung gaano tayo mga panlabas natin. Subalit puso lang ang tinitingnan ng ating Panginoon. He is talking about everything that goes on inside of us. Nasa loob natin. Including our intellect and our emotion. Amen? He is talking about the real us. Kung sino talaga tayo. Amen? The control center of who we are. Yung puso natin. Amen? And Jesus tells us that in order to be happy, because God's approved of us. Amen? At sabi dito, we must have a pure heart. Ang gusto ng Panginoon, yung purong puso natin. Pag tayo pumupunta dito, alam niyo ba yung kumakatok ang Lord sa inyo? Pag kumakatok, darating ang time, kumakatok ang Panginoon sa atin. Nakita ko kanina si Sister Dayan, sabi niya, parang meron kang gusto mong mag-church, ano ka talaga na, nahanabik kang mag-church, kasi kumakatok ang Lord sa'yo. Amen? Sa bawat isa sa atin, darating ang time, kumakatok ang Lord eh. May time na nasa tayo, parang iba. Gusto natin makarinig ng word niya. Yung time na kumakatok ang Panginoon sa atin, pagbuksan na natin. Laging kumakatok ang Diyos natin. Huwag natin, sabi niya, make the Sabbath holy, Sunday. Ang Sunday is 3 hours, 2 hours lang tayong mag-church. Bakit hindi pa natin kayang ibigay? Mas marami, parang napakahirap mag-desisyon when it comes to church. Parang, paano ba ito babalansihin? Sabi ng Panginoon, ganito lang ayusin mo yung iyong pamilya, sa pamilya mo, tapos yung trabaho mo. Pag ang ating isip naka-online sa Lord, kaya nating ibalanse. Pamilya mo, asikasuhin mo. Pag umaga, Monday to Friday, work. Huwag mong lagyan ng marami. Kasi nilalagyan natin ng marami, kaya tayo hirap na hirap. Work, 5 days, then Saturday, kung Monday to Saturday work, then Sunday, pahinga ka ng Saturday yung gabi, papakainin mo ang anak mo, then matulog ka. Lagi mo sabihin, Lord, gusto ko po maka-attend ng church sa inyo. Huwag natin itchapwera ang Lord. Kasi hindi tayo magpa-prosper pag walang Lord sa buhay natin. Amen? Isali natin ang Lord sa ating buhay, the author ng buhay natin. Kasi wala tayo ngayon, wala siya. Bakit lagi natin ini-itchapwera? Parang laging drama si Lord. No! Si Lord ang pinakamalaga sa ating buhay. Amen? So sabi dito, Matthew 5:8 sabi niya dito, mapalad ang mga may malinis na puso kung saan makikita niya ang Panginoon. So sabi doon, paano tayo magiging malinis ang puso? Ayan. Sabi po dito sa how to maintain a pure heart. Buksan po natin to. Ito pong Hebreo 12:14. Sinulat po tong verse na to after Jesus spoke, grace and salvation was received by grace. Ito po ay bago po ito ibinigay ni Jesus Christ. Sinabi niya ito na ang biyaya at ang ating pagliligtas ay natatanggap by grace, sa biyaya, yung ating salvation, natatanggap natin by grace. At ito po ay sinulat, bago po ito, sinabi ni Hesus Kristo. Sabi dito, the holiness the Lord demands, then do not change even in the passing time. Huwag po natin baguhin ito. Sa Biblia, sabi niya dito, sabi niya, blessed are the pure in heart, those we will see God. We will see God. Makikita natin ang ating Panginoon pag tayo ay may malinis na puso. So, hindi natin pwedeng baguhin ang passage na ito na may sinasabi sa atin ng Panginoon. Buksan po natin, tingnan po natin to. Sabi niya dito, make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord.
Tingnan po natin, Hebreo 12:14. Sabi dito na ano daw po, lahat sa bawat mga tao, bigyan po natin na magkaroon tayo ng peace sa lahat ng mga tao. Makasundo natin ang lahat ng mga tao. Bakit? Kasi, bakit niya sinabi to? Dapat makasundo natin ang lahat ng mga tao. Dahil kung wala ang pagkakasundo, hindi maging malinis ang puso natin, hindi natin makikita ang ating Panginoon. May sinabi po dito sa Tagalog eh. Ayan. At tingnan po natin ang number 15. Kinote ko po ito kasi andito yung mensahe. See to it that no one misses the grace of God. See to it that no one misses the grace of God. And no bitter grows up to cause trouble and defile many. Meron po akong inanong Tagalog niyan. Ito. Sabi niya, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa. May time na, ano po ba yung sinasabi na magpakabanal? Minsan natatakot tayo pag sinabi na yung banal. Parang ang ating pag-unawa sa banal ay yung mga taong, yun yung mga laging nasa church, na relihiyoso. Minsan ganun ang ating pag-unawa sa banal. Na hindi killjoy, yung hindi na sila sumasama sa mga yung parang anong pagkakaano natin sa banal. Ang banal po ay yung mga taong inihiwalay ng Diyos para gumawa ng kasalanan. Para hindi gumawa ng kasalanan. Di ba po tayo nakakilala sa Panginoon, nakakilala tayo, tinanggap natin si Jesucristo. So, once na tinanggap natin ang Lord, eto na tayo yung kasangkapan. For example, kasangkapan tayo, inihiwalay na tayo ng Lord sa mga bagay dahil gusto niya tayong gamitin sa kanyang church. For example, sinanctify niya, nilinis niya. Ang taong ito ay nililinis upang magamit sa kanyang gawain. Iniba niya na, inihiwalay na. Tayo yung mga tao na alam na kasi natin, once na tumanggap na tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng wisdom and knowledge na alam na natin ang tama at mali. So ngayon, inihihiwalay tayo ng Lord na hindi na tayo magkasala. Unti-unti naman yun, hindi naman yun instant. Tayo, yung mga taong inihiwalay niya upang magamit sa kanyang gawain. Yun yung magpakabanal. Kasi natatakot tayo minsan dahil akala natin ng banal, hindi ako pwede sa church na hindi ako akin. Banal mga to. Parang ganun tayo. Huwag natin bigyan lawakan natin ang ating pangunawa. Once nakakilala tayo sa Panginoon, tayo na yung gusto niya na inihihiwalay niya tayo. Para magpakabanal. Sabi dito, sikaping makasundo ang inyong kapwa. Sapagkat hindi makikita ang Panginoon kung hindi mamumuhay ng ganito. Ibig sabihin, paano natin sisikapin natin? Ibig sabihin, pagsikapan. Hindi natin kaya, pero pagsikapan natin. Dekere ba? Yung lahat ng tao ay kasi pag andyan na ang Lord talaga, may conviction, may mangungusap sa'yo na para mag-humble ka. Kasi mararanasan natin yun eh. May Holy Spirit sa puso natin na magsasabi. Minsan, ang hirap unawain ang taong to. Pero, unawain ko siya. Kasi ilalagyan ka ng puso ng Lord na magpapakumbaba ako para Kasi para sa Lord, hindi para sa ating mga sarili. Magkakasundo-sundo tayo dapat kasi kung hindi tayo magkakasundo, hindi natin makikita ang kalwalhatian ng Lord. Hindi tayo sasamahan ng Panginoon. Alam po ba natin ang kasalanan ay ang siyang nag-aano sa atin para makita ang Panginoon? Di ba po? Ang kasalanan nagbablock para makakita tayo ng vision. Pag nasa kasalanan tayo, wala tayong makikita at hindi natin maririnig ang salita ng Panginoon. Sabi dito, di ba? Pag malinis ang puso natin, blessed are the pure in heart. Sabi dito, dapat kasundo natin ang lahat ng tao, sino man yung tao, mahirap man niyang unawain, kailangan kasundo natin. Pagsikapan. Di ba? Ibig sabihin pagsikapan, mag-usap.
Sis, nakasakit yata ako sa'yo. Bro, nakasakit yata ako sa'yo. Habi ganun, di ba? Pag nakasakit tayo sa bawat isa, di ba? Pag dumating na yung nag-usap tayo, lumalambot yung puso natin, di ba? Pasensya ka na, patawarin mo ako, ha? Guminet. Di ba? Ayan ang kilos ng Lord eh. Gusto ng Lord, humble. Sabi, ano pinag-aralan natin? Ang mga nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon. Di ba? At tatouch niya yung puso natin eh. Ganun makapangyarihan ng ating Diyos, ang Holy Spirit. Sabi dito, pag-ingatan nyo, huwag talikdan inuman sa inyo ang pag-ibig. Ibig sabihin nun, sinabi sa NIV, grace, yung biyaya ng Lord. Ito ginamit pag-ibig. Ingatan ninyong huwag sumama. Huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Di ba? Pag meron na tayong at iba parang manghahawa pa tayo, huwag tayong sumama. Mahahawa tayo. So, magkakaroon, makakagulo, makakahawa pa tayo sa iba. So, pag ganitong nararamdaman natin, let us humble to the Lord. Alam nyo, pag meron tayong kababaan ng puso, kasi yun, nakikita natin ng Lord. Yung puso kasi, when we humble to our God, yung puso natin ang nakikita niya eh. Laging humble lang tayo. Pag hindi na natin kaya, lumuhod na tayo. Kasi once na lumuhod na tayo, nakita ng Lord na lumuluhod tayo, andyan ang touch ng Holy Spirit. Amen. At sabi doon, naalala po ba sa atin, pamilyar tayo noong panahon doon sa Old Testament, ceremonial cleansing. Nagpe-prepared muna sila ng ceremonial cleansing bago sila mag-worship. At they knew they had to be holy or clean in order to enter the temple. Bago po sila pumasok sa temple, kailangan nila ng cleansing. Yung time na yon. Bago sila mag-worship sa Lord. Amen? Sabi dito sa Psalms 24:3, who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in His holy name? Sino yung marapat na umahon dun sa bundok ng Panginoon? Sino yung makakapasok sa kanyang holy place? He who has a clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. Ang makakapasok sa ng Panginoon, yung may malinis na kamay at may malinis na puso, na hindi yung kanyang kaluluwa hindi siya sumasamba sa mga hindi niya ina-idol ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan or even mga bagay. May mga bagay tayong Diyos, di ba? Yung nililinis muna bago makapag-worship. At nililinis ang puso, mayroong ceremonial na gano'n bago makapag-worship sila sa Lord. Nung panahon noon sa Old Testament. Sabi dito, sabi niya, how to maintain a pure heart? Make God's word your standard. Dapat standard natin, dapat ang basihan natin lagi ay ang salita ng Panginoon. Para maging malinis ang ating puso. Tama po ba, Lord? Why don't we confide to our God? Bakit hindi tayo magtanong sa Lord? Di ba minsan meron tayo, di ba pag tayo nalakad sa Lord, gusto natin, kasali siya, Lord, tama po ba itong desisyon ko? Lord, tama po bang sundin ko ito? Manghingi tayo ng confirmation talaga sa Lord. Huwag sarili natin, Lord, ito po ba ang dapat kong gawin, Lord? Tama po ba to? Magkakaroon ng answer eh. Laging yung standard natin basihan ay the Word of God. No matter how hard to live it, God's standard don't change. Standards are hard to live, but once you learn to live it, it's normal to you. Pag pinapamuhay natin ang salita ng Panginoon, mahirap ito sa una. Kasi nahirati tayo, nasanay tayo sa mga maling pamamaraan, sa maling pananaw sa ating buhay. Dahil yun ang natutunan natin nung wala tayo sa Panginoon. Ngayon, nasa Panginoon na tayo, tinuturuan tayo ng Lord sa pamamagitan ng kanyang word sa Bible. Lumakad ka, anak, ng matuwid, maayos. Kasama ako. Kasama mo ko. Huwag kang matakot. Diba? Pag ang basihan natin ay the Word of God, mawawala ang takot natin, mapapaayos tayo. At according sa, paano
natin ito, mahirap man itong gawin, unti-unti pag pinipilit natin gawin sa tulong ng Banal na Espiritu, sa tulong ng Lord, di ba kaya natin? Di ba may kababasa natin ng word, sabi ni Lord, eto, ganito, gawin mo, ganito. So, nilagawa natin. Ginagawa natin yun. So, masasanay tayo sa paggawa ng tama dahil yun yung basihan natin. Mahirap ito, pero magiging normal ito sa atin. Amen? So, para, example, if you practice your eyes to always to focus on your spouse, it's easy to reject temptation. Pag lagi natin tinitingnan ang ating mga mahal sa buhay, mahal natin yung ating mga asawa or kahit ano itsura nito, mawawala yung, marereject natin yung temptation eh. Kasi pag tumingin tayo sa iba, nawawala asawa natin, ayan na ang start na yon. Dito tayo napapaling. Pero hindi maganda yon. Dapat dito tayo sa ating asawa. Diba? Kasi hindi tayo magkakasala. Diba? So, sabi naman dito, if you practice yourself to give to the Lord what is right, you won't struggle without accusation. Whenever you give to the Lord. Kung alam natin na pinapractice natin yung sarili natin kung ano yung para sa Panginoon, Sunday, bigay natin. Practicein natin ng Sunday. Medyo agahan na natin. Andito na lang din yung bibigay na rin lang namin ni Lord yung kanyang pagpapala. Bakit hindi pa natin agahan? Dahil Sunday lang naman to. Minsan na to sa buhay natin. Huwag na natin hayaang magsisi pa tayo. Ngayon, sasabihin natin, bakit ba noong araw na yun? Nagsisi ako. Yung aking pastora, mahilig magturo sa amin. Ayan, may time na uma-absent kami. Aral-aral. Biglang kinuha ng Panginoon. Hanggang 15 lang ang natapos ko. Hanggang 15. Di TV 15. So, nanghinayang ako. Kasi sabi ko, umiyak ako kung noong time na yun, maibabalik ko. Mag-aaral na ako. Bakit nasa tulang pagsisisi? Huwag na natin hayaang magsisi pa tayo. Andito na rin lang tayo. Gawin na natin yung para sa Panginoon. Ang sarap ng pakiramdam. Lord, tapos pag uwi natin, 1 linggo na naman ang haharapin natin sa ating buhay, di ba? 1 linggo na naman magtatrabaho, marami tayong kakaharapin ng pagsubok, at least may kalakasan tayong galing sa Panginoon. If you practice to pay your tax, transparent about money, you will easily live a righteous living. Dito sa Hapon talaga tsanto, haratero sila ng zeking. Diba? Sa Pinas, yun lamang may mga perang nagbabayad. Pero dito, tsanto, haratero sila ng tax. So ngayon, yung mga Hapon talaga, tayo rin ngayon na andito natututo tayo. At pag tayo natututo, nasasanay na tayo. Di ba sabi natin, sana sa Pinas nagbabayad din ng tax. Maraming natutulungan taong tax. Di ba? Isa na tayo doon, tayong mga Pilipino. Salamat sa Panginoon dahil may privilege tayo. Kahit guardian tayo dito, binibigyan tayo ng opportunity ng Lord. Para bigyan tayo, tulungan tayo ng gobyerno. Di ba? Kasi kung wala tayo sa Panginoon, pwede. Pero alam niyo po ba, na ito lang, sabi, ang laki ng favor ng may Diyos kaysa sa wala. Ito yung umbrella ng Lord. Lagi tayong, kahit saan tayo pumunta, andyan, no? Kahit saan ka pumunta, yung umbrella. Hindi ka nga makaalis, ayun, kasi iba yung may Diyos sa wala. Ito yung ine-explain, yung may Diyos sa wala. So, si Asaph, nagselo siya sa mga hindi naglilingkod sa Lord. Ayan. So, ayan. Make God's word your standard. Ito nga po. Sabi doon, when the foundation are being destroyed, what can the righteous do? Anong magagawa ng matuwid na tao? Amen. Meron po dito, naalala po ba natin si David? Noong nagtatago siya, si Saul, hinahanap siya. Si David ay pinili ng Panginoon. Si Saul ay pinili din. Subalit nainggit si Saul kay David. Pinaghahanap niya upang patayin si David. Pero sabi nun ni David, di ba kahit saan siya pumunta, nagtatago siya. Katulad nito yon, righteous si David, pero nagtatago siya. Alam niya, kontrolado ng Lord ang lahat ng bagay. Pero sabi niya, ang hirap pala nung nagtatago siya kay Saul. Paano kung walang Diyos? Paano? Anong magagawa ng mabuting tao kung pati saligan ng kanyang pag-asay gumuho ng ganap at walang saysay? Paano kung wala tayong Diyos? Saan tayo pupunta? Yun ang kahalagahan ng may Diyos.
Meron tayong saligan, meron tayong matatawag. Example si David. Subalit alam nga niya, kontrolado, iniingatan siya ng Panginoon. Pero ang hirap magtago ng magtago, gumuho ang lahat ng bagay pag wala ang Panginoon. Ayan. Sabi po, be free from the love of money. Ayan. Ayan po, Hebreo 13:5, sabi dito, alam po natin sa ano. Ayan. Hebreo 13, keep your lives from the love of money and be content with what you have. God has said, I will never leave you nor forsake you. Sabi dito sa Tagalog, huwag daw po tayong magmukha sa lapi. Teka, sandali po. Ano yun ko? Kaya ano natin yung Tagalog? Maganda po yung sinasabi dito sa Hebreo. Huwag daw po tayong magmukhang salapi. Bakit daw po kaya? Kailangan natin ng... Sa Tagalog po kasi sabi dito, huwag tayong magmukhang salapi. Pwede pong pakibasa. Sino pong makakita una? Hebreo 13:5. Hinahanap ko rin sa Tagalog. Sabi kasi dito, huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Sabi po dito, ang pera po daw po ay isa ito sa nagpapadumi. Money can be a great contaminator. Yung pong nagpapadumi sa tao ay ang pera. Sabi niyo, hindi masama ang pera. Pero sabi dito, huwag kayong magmukhang salapi. Ano ibig sabihin nito? Kasi po, judgment can be changed by money. Yung decision can be changed by money. Pwede, sa pagdidesisyon, nakaka-apekto ang pera. Di ba, naalala natin sa Pilipinas, yung pork barrel, yung corruption sa Pilipinas. Kahit po yung pure service to God will change because of money. Minsan, may mga nangyayaring ganon. Bakit sinabi na ang pera ay evil? Di ba? Bakit sinabi yun? For the love of money is the root of evil. Sabi niya, bakit sinabi? Yun yung ugat ng kasamaan. Ang pera, for the love of money. Yung mga naghuhumaling, yung mga gusto na, kasi minsan, nag-work tayo, di ba? Pero minsan, gusto na natin, minsan yung nag-work tayo, naubos na yung oras natin para lamang magkaroon tayo. Okay lang para sa ating mga gusto. Hindi lang, iba yung want sa likes Yung mga pangangailangan lamang natin. Sabi doon, hindi tayo bibigyan ng Lord ng higit sa ating mga pangangailangan. Ng higit sa ating pangangailangan. Ibig sabihin, bibigay lang ng Lord sa atin yung pangangailangan natin. Hindi yung higit pa doon. Kasi yung mga umiibig sa salapi na nagkakaroon sila ng unti-unti nawawala yung pagmamahal nila sa Panginoon. Pag yung puro pera, kasi root of evil yan Di ba? Try natin. Hindi natin i-try. Nung tayo wala pa sa Panginoon. Dahil minsan gusto natin, di ba minsan pumunta tayo sa Pilipinas, umuwi tayo, ang mga classmate natin, ang yayaman na. Meron na, hindi katulad ni Asap. Yung hindi naglilingkod sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon, may time na sila ay nagpapasasa. Marami silang mga ari-arian, mga kayamanan, pero iba yung naglilingkod sa Panginoon. Yun yung sinabi dito ni Asap. Na nagkaroon siya ng selo sa mga hindi naglilingkod sa Panginoon. Dahil bakit sila pinagpapala? Di ba nangyayari yan minsan sa atin?
Bakit ako nag-issue kay Lord? Bakit ako? Mas pinagpapala sila. May time na dumarating yan sa atin. Diba? Pero sabi dito, kahit, ayan, ito pala, kinuha ko to doon sa kasi ito yung binigay na verse na niyang verse. Sabi dito, kahit kakaunti ang salaping hawak ng taong matuwid, pagkat naghihirap, yung taong matuwid naghihirap. Kasi gusto niya, maabot yung gusto ng Panginoon. Kahit naghihirap, kasi gusto nating sundin ang gusto ng Lord sa atin. Pero naghihirap tayo. Pero sabi dito, kahit kakaunti ang pera ng hawak ng taong matuwid, pagkat naghihirap, mahalaga ito sa yamang santambak ng masasama, buuin mang lahat. Naunawaan natin yung Tagalog na to. Medyo malalim ba? Kahit pagsamasamahin ang kayamanan ng mayayaman, at ito'y galing sa masama, subalit yung matuwid na tao nagsisikap sumunod sa Panginoon. Anong sabi dito? Yung kahit kokonti yung salapi, merong peace. Diba? Kasi alam mo, hindi ka pababayaan ng Lord. May peace sa atin. Hindi mabibili ito ng pera. Sige, bili tayo ng kapayapaan. Walang makakabili ng kapayapaan kahit saan tambak ang pera natin. Amen? Pagkat ang masamay, papanghihinain, ngunit ang mabuti ay kakalingain. Tinuturuan tayo ng Panginoon sa pagsunod sa Kanya, maging mabuti ang ating puso, maging malinis ang ating puso, lahat ng ating ginagawa. Ang mga anak ng Lord, walang corruption, walang pandaraya, dapat. Hindi tayo kailangan makapag-compromise sa mundo. Dapat sumunod tayo sa gusto ng Lord. Kasi sabi niya, mapalad yung malinis ang puso. Mas kakalingain ng Panginoon. Kasi gusto sumunod sa Kanya. Buhay ang ating Diyos. May time na naranasan natin naghihirap, pero hindi natatapos doon. Ang taong masama, may kapayapaan ba to? Kung matulog, saglit lang. Katrabaho na naman. Pagod na pagod ang kanyang isip. Pagod pa ang katawan. At pag may mga nagugulo pa, takot pa rin siya, takbo ng takbo. Kasi may dinadayang mga tao. Pero yung matuwid na tao, ang sarap matulog kahit kaprasong idlip lang. Parang ang haba ng tulog. Kasi kasama ang Panginoon. Amen? At yung mga nababalisa pag walang pera, kailangan kumita. Diba po? Eto na. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghangad ng magkaman ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Diba? Kasi nagkaman sila ng salapi, anong nangyayari? Yung kalooban ng mahirap eh. Diba? Yun ang kalaban natin, yung kalooban natin, eh, wala tayong peace. So, eto po yung paalala ni Pablo. Puntahan po natin yung paalala ni Pablo. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sino yung lingkod ng Lord? Tayo. Amen? Maliwanag Sabi to ni Pablo sa Biblia. Ito, amen. Basahin natin. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa ating pananampalataya. Amen. Bakit natin ito kailangan gawin? Dahil sa ating pananampalataya. Sabi ni Pablo, iwasan natin. Kailangan may gagawin tayo. Magsikap tayong mabuhay ng katwiran, kabanalan. Laging kasama ang pananampalataya, ang faith. Dahil without faith, it is impossible to please God. Without kabanalan, hindi natin nakikita ang Diyos. Amen? Yung katwiran ng Diyos. Nasa katwiran niya tayo. Hindi tayo compromising Christian. Amen? Hindi tayo nagcha-cha-cha pag Sunday na andito tayo, lalabas tayo pag Monday to Friday, punta na naman tayo ng Sunday. Hindi tayo nagcha-cha-cha Kristiyano pag ganyan-ganyan. Kay Lord tayo. Yun ang gusto ni Lord. Kaya sabi niya, nakatingin siya sa ating mga puso. Amen? So, sa 3, eto maganda to. Choose your company or friends. Bad company corrupts, sabi ni Paul. Yung masasama kasama,
Nakakasira to ng pag-uugali natin. Sabi dito, do not be misled by company. Corrupts character. Nakakasira ito ng masasamang ugali natin. Dapat marunong tayong pumili ng ating mga kabarkada. Na alam natin na ilalayo tayo sa Panginoon. May time na, alika doon, alis tayo, punta tayo doon. Sunday, dapat alam natin, Sunday, yayayain ka. Mga tuwiran tayo. Linggo ngayon para sa Panginoon. Gusto mo ikaw sumama sa akin. Kasi pag yung barkada mo, kung saan ka yayayain, mamili tayo ng barkada. Meron kasing barkada na makakahawa, makakasama sa'yo. Dapat alam natin. I-priority natin, dekire ba? Si Lord. Diba? Put God first. Number 1. The Lord, relasyon sa Panginoon, pamilya, asawa, anak, then work, then ministry. Minsan nakakalimutan natin eh. Hindi naman sinabi ni Lord na dito ka 24 oras sa akin eh. Sa bahay, pwede tayong manalangin. Sa bahay, pwede tayong magbigay ng quiet time. Pero yung para sa Sunday, iba pa rin yun. Balansihin natin. Minsan kasi parang napakahirap sa atin. Parang jama lagi si Lord sa atin. Diba? Ay, kailangan ko munang mag-shopping. Sweldo ngayon eh. Mamimili muna ako. Parang inilalagay natin. Kasi minsan, natutunan natin ang masarap na buhay. Kahit nung bata tayo. Pag may pera, family day. Kahit Sunday, walang pakialam. Pero ngayon, tinuruan tayo at tinawag tayo ng Lord na kaya tayo tinawag niya, anak, bigay mo naman sa akin ng linggo. Para naman maranasan mo yung relasyon mo sa akin at maibigay ko sa iyo yung pagpapalang para sa iyong nakalaan. Kasi tayo ang nagbibigay para hindi natin matanggap ang pagpapala ng Panginoon. Tayo ang lumalayo sa Kanya. Ibukas natin ang ating buong puso, makakapasok ang Lord. Puso lamang. Amen? At, ito po yung ayan po. Ito po yung mga marks ng contaminated heart. Ito po yung mga, tandaan po natin ha, pag meron tayong naging kilala, ito, tingnan natin itong mga contaminated heart na ito. Sabi po dito, yung enviousness na number 1. Mainggitin, mapanghilian, naiinggit. Pag ikaw ay napapabuti. Tingnan po natin number 3. Sabi po doon, some people had made themselves important. Because I was angry, I wanted the things they had. I saw the goodness people had plenty. Yun yung sabi ni Asaph. Kung sino daw po yung mga hindi nga naglilingkod sa Panginoon, yun ang mas marami pang pagpapala. Gusto ko yung kanilang mga bagay na inggit kasi nga siya at nagalit siya. At arrogance, pagkahambog, pagkamayabang, bawal ang mayabang, pagkahambog. Sa 6, so they were the pride like a necklace. Yung neck, parang kinukwintas nila yung kanilang pride. Ganun ang mga hambog. Para silang magbihis ng gamit, ay napakabilis, parang hinuhubad lang. Ganun ang mga hambog. Number 3, wickedness. Yung masama, kasalanan. Yan. Yan yung mga contaminated yung puso, ho. Yun yung may maruming puso. Violent. Malupit. Marahas. May kaharahasan. At covetous or greedy. Sakim. Mapag-imbot. Mapangamkam. Nangangamkam ng hindi kanila. Kayamanan. Mapag-imbot. Scupper or maker. Tagasagap. Mapagmata. Ayan, mapanglibak. Yung mga nang mamata, yung mga nanlilibak, pag may nagawa ka, something, na tingnan natin yung mga kakaibiganin natin. O, pwede natin siya madala sa Panginoon. Pero makikita nyo naman kasi, yung wisdom ni knowledge ni Lord bibigay sa inyo, madidiscern nyo. Blast yung inaano kayo, hinihigit kayo para mapalayo sa Panginoon, iwasan nyo na yun. O ipag-pray din, pero kasi tulungan ng Panginoon. Kasi napakahirap yung ganun eh. Baka tayo yung madala eh. Diba? Blasphemer. Kawalang galang. Yung lapastangan sa Panginoon. Yan po yung mga contaminated heart. Natandaan natin, gusto ng Lord ang puso natin.
Hindi ang anuman sa atin. Puso lang. Kaya lagi tayong lumapit sa Lord na, Lord, siyasatin mo ako, Panginoon. Diba? Sabi niya sa kanyang awit, puso ko'y iyong sinasiyasat. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Hindi po. Ano po kasi yun? Ako yung, for example, ako si David. Sabi ko, puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Yung awitin po yun ni David. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay iyong ang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. May kanta pong ganon. Yung po is Psalms 139. 139 ni magandang awitin po yun. Nagpapasiyasat siya sa Panginoon. Amen? Yan po yung Tagalog. Ito po yung benefits of having a pure heart. May benefits po. May pakinabang po pag maging malinis ang ating mga puso. Yan. Ano po yung pakinabang kapag tayo ay malinis ang ating puso? Sabi dito, napakaganda nito. Can think more positive and receptive to the realities of life. Makakapag-isip ka ng positive lagi. Handa tayong tumanggap ng mga pangyayari, mga reality sa buhay natin. Ayan. We can easily accept the shortcomings of others. Kaya nating aksepin ano man yung kakulangan ng iba. Can easily forgive others. Ayan, no, yung mga benefits. Pag malinis ang ating puso, kaya nating umunawa, kaya nating magpatawad, kaya nating tumanggap. Kasi, naka-online tayo kay Lord. Kung inaano ng Lord ang puso natin. Can readily accept the test that comes from God. May mga pagsubok sa Panginoon, kaya natin tanggapin. At alam natin pag pagsubok ito. Alam natin paggawa ng kaaway. Alam niyo po ba, sabihin ko ito, wala si Kuya Abel, sabihin ko agad. Nung isang araw, na doon. Alam niyo po, nung isang araw. Naalala ko po, alam ko na ang gawa ng kaaway eh. Taktika ng kaaway, gabi na. Eh di, syempre mag-aaral ako, nasa harap ako. Alam niyo po ba yung, meron pong something na nangyari. Ganon. Hindi ko na maano eh. Ano po yung, ayaw ni Kuya Abel. Pero siguro dapat ko sabihin, kasi we're a family here. Ayaw mo? Kasi ganito, sabihin ko na. Okay lang. Wala namang diba? Clean heart. Mabuti na maano sa harapan ng Panginoon. Yung dati niya pong wife, ang anak niya, nag-chat sila. Hindi masama, wala sa akin. Nag-chat sila na anak. Tama-tama, hello, hi! Tayo sa ni Kaagad. Pero sabi ko sa akin, pagtingin ko, sino yung nasa tabi niyan? Yung dati niyang wife. Pero sabi ko, alam ko yung taktika ng kaaway para ma-discourage ako eh. Kasi, madi-discern mo. Hindi sa akin masama yung bagay na yun, pero alam ko ang taktika ng kaaway. Tatayo ako, may taktika siya. Ipakikita niya, magiging negative, magiging mahina ka. Pero alam nyo, nag-pray ako, Lord. Kasi nadi-discern ko na eh. Eto na yung taktika ng kaaway. Sabi ko, ikaw talaga kaaway. Galing mo. Pero, hindi ako nag-jelly. Kaya lang, kasi may time na gano'n, di ba, pag mahina-hina ka at pag maliit ang iyong pangunawa, pwede ka nang magalit. Pwede kang magalit. Kasi yun ang pagsisimula ng away nyo eh. Amen? Pero sabi ko, Lord, kasi nag-aaral ako, pure heart eh. Lord, gusto mo laging malinis ang puso ko. Ayaw mo akong mag-isip ng pangit. Sige lang, Lord, okay lang po. Nagano na lang ako, ako sa Lord, nagpasa. Opo. Kasi, alam nyo yung taktika ng kaaway. Pag tumatayo ka, at ito pa isa ko,
hindi naman to alam ni Kiabet. Yung dating naliligaw sa akin. Mami, nag-ano siya sa ano? Ay, ito, babawi. Hindi, nag-ano siya sa Facebook. Hello? Hello? Kamusta ka na? Sabi ko, okay, I'm fine. Sabi ko, kasi nasa Canada, I'm fine. Sabi ko, ganyan. Alam niyo ba, sabi ko, eto na naman taktika ng kaaway. Kailangan malinis ang puso ko eh. Lalagay siya ng mga bagay para ako, ay, tinan niyo, ang hirap kaya nung dalawa. Na ang puso ko, nasa Lord ako, tapos biglang may manunukso. Alam ko na yung taktika ng kaaway eh. Pero sabi ko sa kanya, ay fine, kamusta ka na, mabuti? Siya daw po ay, ikukwento ko, na-aksidente siya sa trabaho niya, malaki siyang babayaran. Sabi ko, are you okay? Sabi niya, no. Sabi niya, nag-share ako sa Lord. Sabi ko, kay Jobu, sabi ko, mahal ka ng Panginoon. Sabi niya, puro devil ang inaano niya. No, don't say that. Sabi ko, mahal ka ng Panginoon. Kaya, nag-ano na ako sa kanya, bye-bye, ganon. Hindi, inano ko yung sarili ko, kailangan ko maging malinis sa harapan ng Panginoon eh. At lang ako, wala akong guilty. Oh, dyan eh, bye-bye. Tapos bigla nung gabi nga, yun naman kanya, alam ko ang taktika ng kaaway. Kasi kung ako ngayon ay wala sa Panginoon, hindi ko kayang unawain yun. Ayan no? Can readily accept the test that comes from God. From God. Inaalaw ng Lord ang mga pagsubok. Dapat transparent tayo, bro. Maunawaan natin ang lahat ng bagay. Parang sa iba yun eh. Can lead. Siguro kailangan ko to sabihin kaya para malaman din ng mga wife and husband. Can lead with integrity in these last days. The grandest of all benefits the Lord. Naghahanap po ang Panginoon na hindi nagko-compromise na Kristiyano these days. Sabi niya dito, dapat hindi tayo love of money, hindi tayo nagmamahal sa salapi. Maging kontento tayo kung anong meron tayo. Mas makapangyarihan, mas mayaman ang ating Diyos. Ang mga nawala sa atin, pwede niyang ibalik tulad ni Job. Magtitiis nga lang tayo. Kasi that is yung pagtitiis is the fruit of the Holy Spirit. Diba? Self-control, goodness, love, peace, joy. Diba? Yung kailangan natin ng mga bagay na yon para pagsubok sa atin, makayanan natin at magamit tayo ni Lord, mahirati tayo, hindi, yung masasaktan tayo, nagtitiis tayo, pero pagtagumpay natin ang pagtitiis na yon, iba yung bibigay ng Lord sa atin. Amen? Amen. Ayan. Ito po. Ayan na po. Yan po yung ermine. Ito po yung illustration natin. Siya ay ermine. Siya po ay yung hayop na ermine. Kasi po siya yung pag hinuhuli ng mga tao daw po. Ikinuwento ni Mami sa akin. Pag hinuhuli po ng mga tao, siya po ay apakabilis. Hindi mo mahuhuli. So ngayon, para mahuli siya, naglalagay sila ng patibong sa bahay nila. Dudumihan nila. Ayaw po niya ng marumi. Umaalis siya, ayaw niya ng marumi. Para mahuli siya, maglalagay ka ng dumi sa bahay niya. Siyempre, para ayaw niya ng marumi. Hindi siya papasok. Kahahabol nila, ang hirap niya. Kaya po siya yung in-illustrate. Siya po yung hayop na ayaw niya ng marumi. Diba? Sabi po dito, gusto pa raw nitong mamatay nung ermine kesa marumihan siya. Diba? Yung pag pumunta siya doon naglalagay ng dumi, hindi siya pahuhuli. Mas mamatay na lang siya kesa marumihan siya. Hindi siya pabalik sa kanyang bahay. Yung po yung pure heart na in-example yung ermine. Di ba ang cute niya, no? Ang puti-puti niya, ang linis-linis. Di ba po? Ayan po. Ang hirap ba yan? Ito na po yung conclusion natin. Salamat sa Lord. Amen. Sabi po dito sa conclusion natin, how many started well and end up doing evil? How many good people ended up becoming bad? Diba? Meron po nag-start na ang okay tapos natapos ay hindi maganda. Pero meron na po mabuting mga tao na nag-end up maging bad. Because of surrounding. Dahil sa ating mga surrounding. And it's the inner being of the person. Ito sa kaloob-looban natin.
Kaya po ang Diyos nakatingin sa ating mga puso. The world will continue to be evil. The days are evil, sabi po sa Biblia. We can't do nothing. We can't do anything about it. Wala tayong magawa sa mundo natin. Pero, meron tayong bagay na pwede natin gawin to preserve it from contaminating. Para ma-preserve natin ang ating mga sarili na marumihan tayo sa madudumi. To live with a pure heart today is not easy battle. But if you strive to be po yan, to be one and overcome the results will always be rewarding, satisfying, and glorifying God. Amen? Napakahirap pong mamuhay talaga sa mundong ito na lagi kang maging maayos, malinis. Pero sabi dito ng Panginoon, pag pinagsisikapan natin, di ba, alam kasi natin ang ating mga mata, ang tama at mali. Alam natin ang dapat nating i-action. Sabi niya, like Christ character. We are like Christ. Katulad tayo ni Kristo. Nilalang niya tayo para maging katulad niya. Hindi natin to kaya sa ating mga sarili. Pero sa biyaya at tulong ng Panginoon, gusto niya tayong matuto at maging magawa natin ito. Alam nating napakahirap, pero sa biyaya at tulong ng Lord, dahil siya'y buhay, dahil siya'y lagi nating kasama, siya ang ating Diyos na umaagapay, siya ang ating Diyos na lagi nating kasama, kapiling, nakakarinig sa ating mga hinaing, handang tumulong sa atin, anumang sitwasyon ng ating buhay na andyan ang Panginoon. Hindi niya tayong iiwan, ipababayaan. Kaya ang sabi niya dito, si Lord, ang aking tower of refuge. Diba? Sabi niya doon, hindi niya tayo iiwan, ipababayaan eh. Totoo ang ating Diyos, panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Sa aming buhay mag-asawa ngayon, nakikita namin na sabi nga, mahirap pero masarap sumunod sa Lord. Ano man yung paghihirap na hindi mo mararanas. Kasi iba yung binigay ni Lord na kagalakan. Yung contentment na hindi mabibili ng kahit anong pera, hindi mabibigay ng kahit sino. Si Lord lamang ang makapagbibigay. At pagdating ng araw, kasi ang mininanais namin is the eternal life. Makasama si Lord. Konti ang ating buhay, hindi natin alam ang nangyayari. Pero alam natin, it's okay, makakasama natin siya. Yun ang masarap i-assured. Kasama natin ang Lord. Amen? Hindi yung ngayong pang-araw na to. Masarap yung panghawakan natin. Siya ang author at finisher ng ating faith. Tinawag niya tayong bawat isa. Kumakatok siya lagi sa atin. Bigyan natin ng pansin ng ating Diyos sa ating pag-aaral, sa ating pagbabasa ng Biblia, sa ating personal relationship sa Kanya. Huwag tayong magpaisi-isi sa buhay dahil madali lang maging easy ang buhay. Masarap kasama, lumakad ka na rin lang, kasama mo na ang Diyos. Magbibigay na rin lang tayo ng oras, ng mga bagay, kasama na natin ang Lord. Okay? Ito ang tamang paraan, ito ang tamang lugar, yung sa Panginoon talaga. God is good sa ating mga buhay, kaya patuloy, palakasin tayo ng Lord. Sa Kanya lang tayo kukuha ng lakas, sa Kanya lang biyaya tayo, dahil kaya tayo nagkakaroon. Kaya tayo malalakas sa ating trabaho. Sa Kanya lang lahat galing. At i-acknowledge natin ang kabutihan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Purihin natin siya. Amen? Malabig tayo lagi. Yung sa ating puso, na lagi tayong nananabig sa Kanya. Sa Kanyang salita. Kasi andito lang siya. Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Pwede po tumayo tayong lahat. Hallelujah. Oh, hallelujah. Holy Spirit, come Holy Spirit, oh God. We thank you, Lord, na andito ka sa aming harapan. Lord, Holy Spirit, yung mga katanungan ng aming mga kapatid, Panginoon, kayo po ang sumagot sa kanilang puso. Lord, salamat sa araw na ito. Muli, pinanagpanakinig kami ng iyong salita. Naramdaman namin ang pagmamahal mo sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat, Lord, sa pinoprovide nyo ang lahat sa amin. Lahat ng bagay sa amin, Panginoon, pinoprovide nyo. Salamat sa kagalakan ng paglilingkod, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu. Ginasabi mo, maging kontento kami kung anong meron sa amin. Huwag kaming magmukhang salapi.
para hindi manlamig ang aming relasyon sa inyo. Lord, hayaan nyo sa aming puso, mauna namin kayo, Panginoon. Banal na Espiritu, kayo po yung tumulong sa amin sa mga kahinaan namin para mas makapagbigay kami at makapaglaan sa inyo ng panahon, ng oras, ng pagmamahal. Alam po namin na kayong unang nagmahal sa amin, kaya kami andito. Minahal nyo kami, kaya po kami nakakapagmahal sa inyo. Salamat sa binigay mong pananampalataya sa amin. Kaya't natatawag ka namin, Panginoon, na kami ay iyong mga anak at ikaw ay aming ama. At kami po ay kasama sa mga magmamana, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng mabubuting bagay na binibigay mo sa amin. Ipinalalasap mo sa amin habang andito kami, Panginoon. Patuloy, hayaan mo na isa na namang linggong kakaharapin namin. Ngayon pa lang, Lord, hayaan mo na nagpapabalot muli kami ng banal mong dugo, na nakakayanan namin ang araw-araw naming buhay dahil sa inyo. Salamat sa banal mong dugo na nabubu sa amin, Panginoon. At kinuha mo lahat ng aming kasalanan para sa iyong harapan kami maging righteous, O God. Kaya nagpapasalamat kami. Hayaan mo, Lord, madama namin yung nag-uumapaw ng pag-ibig mo sa aming puso. Salamat sa pakikinig ng iyong salita kung saan, Lord, nagbigay ito ng kalakasan sa amin. Salamat sa biyaya mo, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya na pinadama mo sa amin sa hapon na ito. Hindi kami uuwi sa lugar na ito na, Lord, na hindi namin natanggap ang blessing. Salamat sa blessing. Lord, bless our church. Bless po mga kapatid kong andito, Panginoon. Ang mga puso, Panginoon, na nakikita mo. I-bless mo po sila, Panginoon. Salamat sa mga kaarawan, Panginoon. Si Brother Les, na nung na siya po yung kanyang kaarawan. Panginoon, salamat sa kanyang buhay, panibagong buhay. Alam ko po, yung plano mo sa kanya, Panginoon, ay may plano ka, hindi magbabago. Ang pagtawag mo sa kanya ay totoo. Lord, kausapin mo po yung kanyang puso. Oh Lord, yes, Holy Spirit, ikaw na po bahala magkausap sa kanya, Lord. Salamat po. Salamat kay Mitsuha sa araw ito na nag-celebrate ng birthday niya. Panginoon, salamat sa kagalakan ng kanyang puso at pagbibigay niya ng oras sa inyo. Patuloy na, Lord, kayo pong magpapala sa kanyang pusong ito, sa batang ito, kay Ogata, Panginoon. Salamat sa mga punanaan dito. Lord, hindi sa gabalang language, O God, ang kotoba. Dahil alam namin, kayong magpapaunawa, Panginoon, sa lahat at madadama nila ang presensya mo sa kanila, Panginoon. Salamat sa bawat isa sa amin sa hapong ito. Muli, Lord, nagko-commit kami muli sa inyo, Panginoon, ng panibagong relasyon na may mainit na puso, pagmamahal sa aming buhay na Diyos. Yes, Lord, ang bawat isa dito. Nagko-commit kami, panibagong commitment namin sa inyo na, Lord, gamitin mo ang bawat isa para maluwalhati ka. Bago pa ang aming church, pero Panginoon, hinuhulma mo na kami, Panginoon. Hinuhulma mo na, inaayos mo kami. Dahil may paglalagyan ka, dahil tinawag mo kami, Panginoon, as leaders, so God, gagamitin mo kami upang hiyayagang yung salita para maluwalhati ka. Sa napapanahon man o hindi napapanahon, i-share namin ang iyong salita. Adachi ko, Lord, tinataas namin ang mga taong andito patuloy. Papagamit kami, Panginoon. Salamat po sa inyo sa hapon na ito at pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Salamat po sa mga bata, Panginoon, Lord. Tulungan mong maabot namin sila din sa mga salita mo, Panginoon. Salamat sa mga bawat isa, Lord. Salamat po sa mga kapatid namin andito. Purihin ka, luwalhatiin ka sa bawat isa naming buhay, Panginoon. Dahil ang araw na ito'y para sa'yo, para purihin ka. Worship is for you, God. Sunday is for you, Lord. You alone, O God. Kaya muli, nagpapakumbaba kami sa presensya mo, Lord. Binabalik namin sa lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen.